try natin magbiyahe ng ganito yung oras na rush hour. Tingnan natin kung ilang oras aabutin yung biyahe natin. Huy, what's up guys, magandang gabi pala sa inyong lahat. Samahan nyo pala kami guys, from dito sa Mandaluyong to San Antonio, Nueva Ecija. Tignan natin guys kung ilang oras nating biyahehin yung Nueva Ecija mula dito sa Mandaluyong ng ganitong oras. Rush hour na pala ngayon guys. Oras natin is sa 5:40 na ng hapon. Uwian na ng mga nagtatrabaho, kaya inaasahan na natin yung grabing traffic nito ngayon. Kaya titignan natin kung kaya nating biyahin to ng 4 hours at saka full tank. Tingnan natin kung aabot yung isang full tank natin hanggang doon. Ayan o, full tank tayo guys. Tingnan natin kung aabot yung isang full tank natin mula dito sa Mandaluyong hanggang Nueva Ecija. Ayan na guys, oh. Dito pa lang kaalis pa lang natin doon sa Dali, traffic na agad. Hanggang doon na to, sigurado na to. Aabot kaya simula dito hanggang doon sa bahay namin yung isang full tank ng Raider 150 carb. Tignan natin kung talagang aabot siya. Loaded na loaded pala kami ngayon guys. Ito, makikita nyo yung bag na sa harapan ko. Yan, punong-puno siya ng mga gamit namin. Sulit na sulit ang biyahe ni Happy ngayon, ating Raider 150 carb. Kailangan, kung kayo bibiyahe ng ganito, yung stress kayo sa trabaho tapos uuwi kayo ng probinsya ng ganitong oras, wag nyo na ituloy, lalo na kung mahina ang pasensya nyo sa mga traffic, diba? Wag na kayong tumuloy, ipagpaliban nyo lang muna yung traffic, mga bandang alas 8, mga ganun, patapusin nyo muna yung rush hour bago kayo magbiyahe pa uwi. Kasi dito talaga, yung stress ka na sa trabaho tapos ganito pa yung ano mo na sobrang traffic, siyempre malalagdagan pa yung stress mo, diba? Kaya pinakamaganda, magpaliban ka muna ng oras. Mga alas 8 ka umalis sa bahay, o kaya alas 10 yan, para siguradong wala na talagang traffic. Alright guys, let's go, biyahe tayo guys. Nueva Ecija. Grabing traffic na yan, oh. Traffic na talaga dito, sobra, no? Oh, grabe talaga yan, no? Sumasahid tayo sa hams guys. Grabe talagang traffic dito guys, diba? Tapos yun, may mga hams pang ganyan, sumasahid tayo sa hams guys. Sobrang bigat ng karga natin, pakat na pakat yung mga suspension ng motor natin. Kawawa na naman si Happy, sorry Happy. Sorry Happy, mabigat na naman yung karga mo ngayon. Pero di bali Happy, pagka nagkaroon ka na ng kapatid, sa bahay ka na lang,
papagandahin na lang kita, papagwapuhin na lang kita, hindi ka na magra-rise ng malayo, tsaka hindi ka na kakarga ng mabigat. Hintayin mo lang happy pagka nagkaroon ka na ng kapatid. Dito pa rin tayo sa Mandaluyong guys, hindi naman tayo nakakalayo. Sobrang init na biyahe to, grabing traffic. Sana umabot yung isang full tank natin. Hindi ba malakas sa gasolina guys pagka ganitong traffic kaysa yung hataw? Ano ba mas malakas guys? Traffic again. Grabe talaga, wala ka talagang sisingitan kahit sa ano. Napakat talaga yung traffic dito guys. Talipapa kasi dito banda parang palengke, kaya maraming tao, maraming tumatawid sa pedestrian, kaya nakakadagdag din sa traffic. Talagang traffic dito guys. Part na yata ito ng Manila guys hindi ako nagkakamali. Alam ko ano na ito sa bandang Santa Mesa na ito Santa Mesa, Manila. Pero hindi ko lang alam kung sakop pa rin ito ng Mandaluyong o ano. Lang ko alam sa lugar kasi basta ako dumadaan lang. Grabing traffic dito Dito nga pala tayo dumaan sa papuntang Araneta Ave. Kasi kung mag-e-EDSA tayo, mas grabe tayong oras na kakainin doon kasi mas grabe yung traffic sa EDSA. Alam niyo naman, di ba? Araw-araw naman yan. Hindi naman nagbabago yung traffic niya sa EDSA. Kaya mas pinili ko na lang dito dumaan sa Araneta Ave. Kasi matraffic man dito, hindi naman ganong super heavy traffic kagaya dun sa EDSA na aabutin ka sa Mega Mall pa lang, aabutin ka na agad ng 2 oras sa traffic. Pero dito kahit nata-traffic naman dito ng pabagya-bagya, at least hindi ka pinapawisan dito ng sobrang pawis kumpara sa EDSA, di ba? Sa EDSA tagaktak talagang pawis mo dyan. Sa lagi kung dumadaan dito, talagang dito talaga sobrang traffic talaga dito banda sa part na to. Pero mamaya pag nandun na tayo sa bandang Araneta Ave, medyo maluwag-luwag na yung traffic doon. Hindi kagaya dito kasi masikip, tapos marami pang mga tumatawid, di ba, pedestrian. Kaya ayun. Kaya pag makakapas tayo dito mamaya, pag makaabot na tayo doon, maganda-ganda na yan. Yan, pati motor bumper to bumper diba guys? Try natin kung ilang oras natin tatakbuhin ng Nueva Ecija ang ganitong traffic. Kasi pagka hindi traffic, ano lang yung Nueva Ecija halos lang yun 3 hours lang yun kasama na yung pahinga dun Pero pag traffic, hindi ko lang alam kung ilang oras. Tsaka tingnan natin kung isang full tank natin sasapat pa sa mula Nueva Ecija. Ang isang full tank nga pala ng Raider 4 liters and 200 ml. Hindi tayo magkakarga guys hanggang sa makatering tayo sa bahay. Titingnan natin kung aabot ba. Sasagarin natin tong gasolina na ito guys. Walang karga-karga to. Pipilitin natin umabot yan dun. Isang full tank to from isang full tank ng Raider 150 carb from Mandaluyong to Nueva Ecija, San Antonio, Nueva Ecija. Tingnan natin kung sasapat pa ang isang full tank gamit ang Raider 150 natin.
Kasi alam naman natin na si Raider malakas sa gasolina talaga yan, di ba? Ay, Naku, mataas. Sayad tayo dito, guys. Sayad tayo dyan. Sorry po, makikiraan lang po. Pasensya na po. Sobrang traffic po talaga. Dito lang po muna kami dadaan. Pasensya na po sa inyo. Sorry po. Yung guys, dito pa lang pala yung Santa Mesa. Dito pa lang pala yung pa Manila, guys. Ito pala yun, yung stoplight na to. Santa Mesa pala to. Ito yata yung banda rin ng Mandaluyong tsaka Manila. Walang para tayo sa Manila na pala tayo, guys. Papasok na tayo ng Manila. Palabas na tayo ng Mandaluyong. Grabe init. Init, traffic pa. Super traffic talaga dito, guys. Traffic, guys. Grabing traffic to. Sabi ko sa inyo, guys, basta ganitong oras, rush hour, talagang grabe talagang traffic dito, guys. Abutin talaga tayo dito ng matagal, mga 5 hours siguro to, guys, mula hanggang Nueva Ecija. Pag ganitong sitwasyon ng andar natin, pa 20-20 lang tayo, guys. Abutin tayo ng 5 hours nito, sigurado na 5 hours. Yan na, guys. Woo! Let's go na, guys. Dito na tayo sa papuntang Araneta Ave. Paglagpas ng Araneta Ave, doon na lang tayo sa monumento mata traffic. Doon talaga traffic talaga dun sa monumento. Araneta Ave. Yung mga kababayan ko pala dyan sa Nueva Ecija, mga taga dyan sa San Antonio na natatrabaho dito sa Manila, kung gusto nyong umuwi at hindi nyo alam yung daan na itong Araneta Ave, sana mapanood nyo to para malaman nyo din kung paano dumaan dito sa Araneta Ave. Kaysa mag-EDSA kayo ganitong oras, sobrang traffic dyan sa EDSA. Kaya suggest ko lang sa inyo, guys, dito na lang kayo dumaan kung ang biyahe nyo ay Nueva Ecija at galing kayo ng south. Huwag kayong magdadaan sa EDSA, guys. Grabe ang traffic dyan sa EDSA. Mauubos ang oras nyo dyan. Pero hindi kagaya dito, kahit medyo may traffic, mala-traffic ka lang naman dito pag sa stoplight. Kasi kailangan natin talaga huminto sa stoplight para iwas disgrasya. Hindi naman tayo pwedeng hindi hinto pag stoplight. Ayan, diba, chill ride lang. Kahit nadaan-daan ka lang, at least makakarating din tayo sa pupuntahan natin, diba? Hindi kagaya sa EDSA, daan-daan ka na nga, sobrang init pa, diba? Ayan, ganyan lang naman yung traffic dito, guys. Sa stoplight lang,
traffic na naman. Dito tayo sa stoplight, tapos maya maya under na naman, di ba? Diyan, malalim yan. Malalim yan. Diba? Sumasayad. Fuck. Wala tayo. Lalim din. Dadaan ka dyan. Ayan na guys, lumampas na tayo sa Araneta. Dito hindi na ganun traffic dito, pero may mga stoplight pa rin dito ang dadaanan. Pero hindi naman nakagaya nung sa Mandaluyong na dikit-dikit. Grabing traffic sa Mandaluyong. Dito sakto na lang. Pero pagdating sa Monumento, yan, traffic na naman yan guys. Sobrang traffic na naman dyan.
Raider, mga ganitong espalto talaga. Ang gusto ko lang talaga sa Raider, yan yung kahit gaano ka bigat yung karga niya, pero yung takbo niya at saka yung galit ng makina niya, talagang binibigay talaga niya kahit gaano pa kabigat yung karga niya. Yun ang kagandahan sa Raider 150 Curve. Talagang kahit gaano kabigat yung karga niya, talagang tinatawan-tawanan lang niya yung andaran. Huwag lang talagang malulubak ng malalim, talagang delikado yun. Ano, pag ganitong mabigat na sumasagad yung suspension natin, no? Yung mabilis ka, bigla tayo malulubak, diba? Huwag yung ganun, delikado yun. Huwag naman sana, Lord. Guys, kakanan na tayo dito guys, papunta ng monumento. Sa circle ng monumento papunta naman tayo ng MacArthur Highway. Sa MacArthur Highway naman tayo guys. Ito tayo guys sa Caloocan. Ito yung sitwasyon ng traffic dito. Medyo maluwag-luwag pa dito banda, pero itong banda sa mga tilit-tilit na stoplight na yan, yung traffic din dyan. Ano tayo guys sa monumento, kaya ganito na naman yung sitwasyon ng traffic dito kasi tawiran ng tao dito sa bandang SM. Kaya ganitong traffic na naman dito, dikit-dikit na naman, bumper to bumper na naman dito tayo. Marami kasing nagsasakay ng mga jeep, kaya ganitong traffic na naman. Palabas na tayo ng circle eh. Tapos pasok na naman tayo sa MacArthur. Papuntang MacArthur tayo papasok. Bulacan yan, Valenzuela. Grabe oh, dikit-dikit talaga. Bumper na talaga dito. Tayo guys sa circle na tayo ng monumento. Papasok na tayo ng papuntang MacArthur. Valenzuela, papunta tayo ng ano, Valenzuela guys. Hindi pa tayo tapos guys, grabe pa rin traffic dito. Valenzuela na tayo guys, sa lugar na sobrang traffic din. Ito din yun.
grabe naman daan yun. Wasak talaga yung daan. Dito na tayo guys sa SM Valenzuela. Kung mapapansin nyo yung gauge ng gasolina natin, full tank pa rin siya. From Mandaluyong hanggang dito, full tank pa rin, di pa rin nababawasan yung bar ng ating gasolina. So parang tipid, no? Kasi isipin mo, malayo-layo na rin to, Mandaluyong to Valenzuela, hindi pa nagbabawas ng 1 bar. Full tank pa rin siya, Parang mas tipid pagka traffic. Mas tipid nga pagka traffic kasi kung pansinin nyo, mapapansin nyo, full tank pa rin yung gasolina natin, yung gauge natin. So kung andito na tayo, full tank pa rin, kaya siguro niyang makaabot sa sa hanggang bahay namin na hindi magkakarga. Isang full tank kaya siguro 4 na litro. Hindi naman tayo nakakahataw-hataw dito, kaya hindi siya ganong lumulunok ng gasolina. Mamaya ewan ko lang sa bypass, siguro dun mga 2 litro lulunukin na ito kasi mabigat yung karga natin, di ba? Mabigat tayo, sumasayad nga tayo sa hams, sigurado na yung 2 litro kakainin na to bypass, sa bypass road. Kasi alam nyo naman guys, di ba, ang sarap humato sa bypass, lalo na diretsuhan yung daan, tapos ang ganda pa nung daan, ang lapad. Ikaw na lang talaga magsasabang humataw-hataw dun pero hindi tayo hahataw kasi kita naman natin yung sitwasyon natin, yung riding position natin, Hindi ako komportable kasi nakabuka ako, kasi meron ditong bag sa harapan ko, punong-puno siya ng ng gamit, kaya hindi ako komportable na mag-drive ngayon. Pero kahit mabigat na karga ni Happy, yung Raider 150 carb, kayang kaya pa rin niya makipagsabayan. Maaawa ka na lang talaga sa kanya kapag nakakaldag nga lang, kasi yung suspension niya sagad, halos halos konti na lang yung play niya. Bigat, pas bigla ka makakaldag ka ng malakas, di ba? Kaya yun lang ang problema lang sa Raider, masyadong lambot yung shock niya. Pero siguro pag minsan ba lalagyan natin ito ng i-adjust natin yung taas niya, ililip natin siya ng mga 1 inch, tataasan natin siya para kahit pa paano medyo tumaas-taas naman, kasi parang siya parang nakatingala yung harapan niya kahit niloward ko na siya binabaan ko na yung harapan niya, pero nakatingala pa rin siya pag may karga sa likod. Yun lang ang sa masyadong malambot yung shock niya sa likod. Kaya pag makaipa ng konti, taasan natin siya, tapos palitan natin yung shock ng medyo na-adjust para hindi siya ganong malambot. Mahirap kasi pagka may karga ng mabigat tapos yung shock mo ang bilis ng takbo mo, di ba? Kunyari yan, bigat yung karga natin tapos bigla tayo makakaldag, yung kahit malabog pa lang ng konti tulad niya, di ba? Kawawa yung suspension natin, di ba? Parang sumasagad siya, mamaya masira pa yung niya, bigla nang tumagas yung langis, di ba? Siya mabigla. Kaya mahirap din siyang puwersahin pagka may kargang mabigat, kaya kailangan talaga dahan-dahan lang. Walang katapusang traffic to.
Dito na tayo guys sa May Kawayan, Bulacan. Full bar pa rin yung ating gasolina, hindi pa rin siya nababawasan kahit isang bar. Full bar pa rin si Raider. Tipid mo happy ngayon ha. Ganda pang mata ko kahit mabigat. Kung maganda lang sana yung suspension nito kahit hatol takbuhan ito. Lang malambot kasi yung suspension natin, hindi tayo pwedeng humataw ng todo. Tayo guys sa Marilao, Bulacan. Nabawasan na tayo ng 1 bar dahil humataw tayo dun sa walang ganong sakyan. Kaya ayan, lumunok na siya ng gasolina dun, kaya nabawasan tayo ng 1 bar. Simula Mandaluyong sa pinag-ilisan namin kanina hanggang dito sa Marilao, nabawasan tayo ng 1 bar lang. 1 bar lang ang binawas niya guys. Tipid na siguro yun para sa Raider, no? Lalo na Raider 150 carb to, kilalang malakas sa gasolina to, di ba guys? Compare sa mga FI tipid lang sa gasolina yung FI. Diretso pa, anak ng teting talaga, oh. Bukawi pa lang tayo guys. Tagal na natin nagbabiyahe. Ang sakit na ng paa ko tsaka ng legs ko. Tapos yung puwit update na din. Mga alas 7 na siguro niyan eh.
saglit, merienda lang ng konti, tapos alis na. Alright guys, kakatapos lang namin mag stop over sa may kanto doon papasok ng Plaridel Bypass Road. Nagmerienda lang kami ng konti para pahinga naman yung makina ng motor natin. Sobrang init na niya. Tsaka nga pala guys, 1 bar lang ang nabawas sa gasolina natin simula dun sa Mandaluyong hanggang dito sa Bukawi, Bulacan, papasok ng bypass road naka 1 bar lang tayo guys. Sabihin muna natin na kulang-kulang 2 litro yung o 1 litro yung 1 bar na yun. O sabihin mo ng mahigit 1 litro, mga 1 kalahati, ganun. Simula Mandaluyong hanggang dito, tipid yun guys, diba? Ganun pa rin yung setup natin, full tank pa rin si Raider, punong-puno pa rin siya. Sobrang bigat namin guys. Sumasayad kami sa mga hams, 2 beses kami sumayad sa hams, yung Tambucho. Naka big elbow kasi tayo, kaya malaki yung sa sayad pagka mabigat yung karga. Tapos niloward ko pa ng konti yung harapan natin para hindi siya masyadong nakaangat pagka may sakay sa likod. Pero kahit naka lowered na yung harapan niya, ganun pa rin nakaangat pa rin sa likod sa 80-80 na gulong. Kasi yung 70-90 na IRC na stock, parang matangkad siya kaysa sa 80-80 dun sa likod, kaya tingala pa rin siya. Kaya kailangan siguro natin palitan tong gulong sa harapan. Kaya lang kasi ang tibay ng stock na gulong ng Raider mukhang mauuna pang maputput ulit yung bagong gulong sa likod hindi man lang puputput yung gulong niya sa harapan. Sobrang kapal pa kasi nga yung motor natin hindi siya mas mabigat sa likod, kaya mas mabigat sa likuran, kaya yung harapan ng medyo magaan, kaya yung likod lang puron sa pudpud, tapos yung harapan hindi ganong napupudpud. Maraming salamat na rin kung mag-subscribe kayo o hindi man kayo mag-subscribe. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo guys, kasi hindi naman sa pilitan yun, di ba? Dito hindi nakakaanong traffic dito guys, medyo maluwag-luwag na dito compare din talaga sa highway. Dito makahangin na tayo at
dito guys, mag-iingat kayo dito sa bypass road kasi ganitong oras maraming mga bumabiyahe na malalaking truck. Kaya doble ingat tayo dito guys. Sana lang kayo dito sa bypass road ng Plaridel. At ngayon malawak na yung bypass road ngayon kasi dati nung dumadaan kami doon, two way lang siya, pero ngayon yung papunta rin sa north two way na, tapos yung pabalik sa south two way na rin. Kaya kaya maganda lang umataw-hataw din ngayon, malawak na yung kalsada, baka dire-diretso pa wala pang ganong lipak. Kaya lang doble ingat lang tayo guys sa mga malalaking truck kasi ganitong oras kasi labasan ng mga higanting truck eh. Ayan guys, kakanan na tayo dito guys, puntang Plaridel, Bulacan. Ayan guys, lalaki ng truck dyan guys, so tara, let's go.
Lovers Road, Lauderdale. Diretso na tayo? Ayaw nga pala. Doon pala tayo. Stop over muna ulit guys. Guys, dito na tayo sa San Isidro, Nueva Ecija. Kaliwa tayo dito, pa Cabiao. Dito na tayo sa City Hall ng San Isidro, Nueva Ecija. Sinigang na dinosaur. Sinigang na dinosaur. Maraming salamat guys. See you next vlog. Ano tayo sa likod?